Hello mga ka-IT! Ngayon, tuturuan ko kayo kung paano mag-pre-up ng Drive C sa inyong mga laptop. Buburahin natin ng mga files na hindi naman kailangan. Tara, umpisa na natin. Nasa Windows 10 tayo. So as you can see, yung nasa Drive C ko is maliit na lang, kukunti na lang, nasa 2.24 gig na lang yung natitira. Magkaiba to yan sa PC nyo or laptop nyo kasi naglagay lang ako ng maliit na storage dito para ma-test natin kung gagana yung mga gagawin nating procedure. Meron tayong gagawing 5 steps para ma-pre-up natin yung local disk drive natin na ito. Una, buburahin natin lahat ng temporary files dito sa local disk drive natin. Pupunta tayo sa temporary files folder. Dito sa start menu, type nyo lang yung %temp%, then press enter. So dyan, makikita nyo lahat ng files dyan na temporary na pwede nyong burahin. So magbubura tayo dyan kasi malaki yung files na yan, nag-accumulate over time. So yung Windows kasi na OS, Windows 10, pag kami ginagamit yung system na may pinoproduce siyang file, kinikreate niya yung temporary files na to para tumakbo yung isang system. Buburahin na lang natin to kasi hindi niya binubura. So dito lumalaki yung mga files at nag-accumulate siya over time. So ang gagawin natin, click nyo lang yan, select all, Control A para ma-select nyo lahat. Then ito importante, press nyo yung Shift tapos delete para ma-permanent delete siya. Pag delete lang ang gagawin nyo dyan, hindi niya ma-permanent delete yan, mapupunta sa recycle bin. Hindi yun ang gusto natin. Para permanent siya, kakaroon siya dito. Lalagay niya dito. Pero gusto natin i-permanent delete siya. Kailangan yung press yung shift. Mabalik natin yan dyan. I-restore natin. So, nandito siya. Control A, Shift, Delete para permanent. Yes kayo dyan. Yan yung kaibahan niya. Permanent delete siya, hindi na pupunta sa recycle bin. Kagawa niyo yan, magkakaroon na kagad kayo ng free space. So, malaki yung nabura na agad natin. Temporary lang kasi yun, hindi kailangan ng OS natin yan. So, una pa lang yan, may mga na-save na space na tayo. Tapos, meron pa tayong isang temporary files na buburahin na nasa temp, Windows temp file. Yan. So, kailangan ding burahin natin yan. Tapos, the same, Control A, then Shift Delete, then yes. Ito, pwede nyo lang do this, tapos skip. Kasi this time, ginagamit pa niya yung file na yan, kaya hindi muna natin mabubura. Skip na lang muna natin. Yung lastly, yung temporary file na kailangan nating burahin is yung nasa prefetch folder. So, i-click nyo lang yung start menu, then type nyo yung prefetch, then enter. So, sasabihin sa'yo, continue lang to. So, nandito yung prefetch, malaki din yan, lumalaki din yan. So, kailangan din natin burahin yan. The same, Control A, Shift Delete, and then yes. Keep nyo na lang to ulit kasi ginagamit dito ng Windows at this time. Minsan, sa ibang computer, hindi gumagana yung prefetch. Try natin. So, yan. Sa akin, walang nangyayari. May mga computer na ganun. Pero, meron tayong ibang gagawin dyan para ma-delete natin yung nasa folder ng prefetch. So, need natin CMD lang, tapos
i-right click nyo to, run as administrator. Then yes lang kayo dyan. So makikita nyo, pupuntahan nyo yung mismong folder, cd /windows /prefetch then enter. So dyan, pwede nyong burahin yan. Kasi nandyan na laki. So pwede kong burahin yan. Delete, period. So mag-yes lang kayo dyan. Yung file na ito, hindi niya mabura kasi ginagamit ng Windows OS currently. So at least nawala na yung iba, ito lang hindi niya mabura kasi ginagamit niya. So yan yung isang way para mabura yung prefetch sa ibang computer na ayaw pagka ginawa mo yung ginawa natin kanina. Tapos na tayo sa tatlong temporary files na kailangan nating burahin. At least nakita nyo agad, malaki na yung nasave nating storage space. Okay? Step 2 tayo. Meron din kasing mga junk files dyan sa Windows 10 natin na hindi rin siya kailangan ng system, pero na kailangan din nating burahin. Gagamit tayo ng disk cleanup para dito. Click start, then disk cleanup. Hanapin nyo lang yung disk cleanup dito. Run nyo lang yan. Makikita nyo yung mga files na sasabihin niya na pwede nyo i-clean up. So, halimbawa, dito sa yung downloaded program, 0, wala na naman. Temporary files. Hindi ko kasi ginagamit to kaya konti lang temporary files natin. Pero pag dyan sa inyo, dyan sa computer nyo, marami yan. Itong delivery optimization files, ito yung kumukuha ng update sa Windows. So, sinisave nyo dyan, pero hindi natin kailangan to. So, pwede naman nating burahin. Yung downloads, pwede rin nating burahin yan. Make sure na nakopya nyo sa, siguro, pag kailangan nyo yung dinownload nyo na yun, ilagay nyo sa separate na hard disk or separate na USB hard disk nyo. Copy nyo, tapos pwede nyo nang burahin dito. So, thumbnails, temporary files, so pwede nyo nang i-click yan. So, may masisave tayong 42 MB. Pero, dyan sa computer nyo, sigurado, malaki yung mabubura nyo dyan. So, clean up files, buburahin niya lahat yan na pinili natin. Kailangan nating okay to. Delete files, yes. So may nasave na naman tayo, pero maliit lang kasi maliit lang yung, ito kasing computer na to, hindi ko ginagamit. Pero dyan, sigurado sa laptop nyo, sa PC nyo, malaki ang mabubura niyan. Okay? Pangatlo, kailangan nating burahin yung Windows Update files na naka-store dyan sa computer natin. Windows Update files, if you are familiar with the Windows Update, here, dito maraming updates yan na kailangan mong i-update yung PC mo or laptop. Kung nada-download niya yan, dun pumapasok sa folder na kailangan nating burahin. Once na na-install mo na yung update na yan, pwede mo na siyang burahin. Papakita ko sa inyo kung saan folder yon. Puntahan natin yung folder ng Windows Update Files. Nandito siya sa Software Distribution. So, Software Distribution. Yan. So, yan kaya pwede nating burahin yan para ma-pre-up din uli ng space yan kasi nangangain ng space, hindi naman natin siya kailangan. So, the same lang, Control A, select all, and then Shift Delete, and yes, for permanent deletion of the file. Continue nyo lang yan. And then, skip. Click nyo yung do this for all current items, and then skip. Pang-apat, kailangan din nating burahin kung meron tayo nitong folder na to dito, yung windows.old. Normally, nagkakaroon to ng windows.old pag nag-upgrade ka ng bagong Windows.
So nagkakaroon siya ng Windows app, Windows.all. Pero kung wala ka naman yan, okay lang. Pero pag meron ka, burahin mo yan. The same na ginagawa natin, permanent delete, shift delete. So yes mo lang yan para mawala din yung mga files nun kasi hindi mo na kailangan yon. Okay? Then pati yung downloads, pwede mong burahin yan, Control A, shift delete. Make sure yung mga nandun na mga downloads mo, hindi mo na kailangan. Kasi baka may kailangan ka dun. Bagay, pwede mo namang i-download ulit. Okay? I think that's it. Nabura na natin yung mga temporary files, junk files, Windows Update files, saka nasa download files nyo, at nasa Windows.all kung meron. Ngayon, kung malaki pa rin yung nasa local drives niyo, titignan natin ngayon kung ano-ano yung files na yun. Click Start, then type nyo lang storage. So may storage setting dito. Click nyo lang. Titignan niya lahat ng mga folders na malalaki. So dito, yung apps and features, ito yung mga application ko. So papakita natin din dyan kung ano-ano yung mga apps ko na naka-install. So dito yung others, pag click nyo yan, papakita niya din kung ano yung mga kwan. Ito, nasa installer ko, so 3.70 gig. Kung hindi nyo naman yan kailangan, pwede na natin puntahan yung burahin. So at least masisave natin yung 3.70 gig natin. Yung iba naman, makikita natin dyan. Depende na yan sa laptop nyo kung ano-ano, saan nyo nilagay yung mga folders nyo. So dyan tayo magki-clean up ulit. Kung ito temporary files, wala na kasi cleaner up na natin yan. Konti na lang. Dito sa storage sense, configure storage sense, at least pag nakalimutan mong magbura para hindi mo na to gawin lagi. Kasi ito pwede mong gawin monthly. Pero dito sa configure storage sense, pwede mo yang every 30 days, i-delete niya yung mga temporary files. Pwede mong i-free up yung space. Every 30 days. Pwede mo rin gawin yan kung gusto mo daily. Pero very tedious naman yan. So ito, every 30 days, i-delete niya yung temporary files. So yan ang naka-set up sa akin. Naka-on yan. Kailangan mo yon. So that's it. Sana malaki yung na-free up yung storage. Comment nyo na lang sa baba kung ilang gig or terabyte man yung na-free up nyo dyan sa storage nyo after gawin nyo itong steps na pinakita natin sa video. Thank you! So, pag may natutunan kayo sa video na to, pakiclick na lang yung subscribe, like button sa baba ng video. At kung gusto nyong ma-notify every time na may ilalabas akong video, pakiclick na rin yung bell notification. Salamat! Bye-bye! Pag may natutunan kayo sa video na to, pakiclick na lang yung like button sa baba, saka yung bell notification para